So, hello guys. I will going to do a your person's reading. Ano yung nararamdaman ng person mo ngayon sa'yo? Quick reading. So, mahal ka niya. And, I think their person is happy right now with you. You are, nandun siya sa point na willing siya to do some effort towards with you, and he loves you. He is willing to give his love to you and willing to accept your love, and may mga plano din siya para sa inyo. This person is like happy when it comes to you. So with the Nine of Pentacles, I can see that this person also is like feeling na gusto niyang suportahan ka sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. So andun siya sa point na this is his decision. Decision niya to have, parang magkaroon ng maganda yung relasyon ninyo para maging maayos at maganda. So, ito yung nararamdaman ng person mo para sa'yo. So, ano yung intention niya dito? Ano yung intention niya sa sitwasyon ninyo? Just to be there for you, just to communicate with you. I can see na hindi naman mawala sa inyo yung pag-aaway, yung conflict, diba? Yung arguments, hindi talaga mawawala yun. I can see also maybe some of you are LDR or bago lang pa na LDR. So, andun sa point na hindi talaga nawawala yung selos, yung conflict, yung arguments. But I can see here, kahit ganun pa man, gusto pa din ng person mo, yung nagkakaayos pa din kayo. Yun yung intention niya dito. Kahit mapunta kayo sa point na ang bigat ng sitwasyon ninyo, pagdadaanan nyo talaga yun. But this person still want na to make it balance every time. Gusto niya maging balance pero expect niya yun, meron talagang darating na ganyan. Just to be there, just the communication, hindi lang makat off. Yun yung intention niya, yun yung gusto niya mangyari. So, tingnan natin kung ano yung plano ng person mo para sa inyo. Positive cards, positive readings. So, let's see. Ano yung plano niya para sa inyo? Because gusto niya ikaw na talaga. The Four of Wands is here. He is really gathering some information here about your relationship. Gusto niya sana na ikaw na. Pero honestly, this person has a past. Meron siyang past, okay? Hindi to basta freedom kayong pareho dalawa. Meron siyang past that pero he wanted na maging balance yung situation kahit papano. Andun siya sa point na gusto niya na matatagal pa kayo kahit may mga mangyayaring problema sa inyo. Yun yung plano niya dito. The Lover's card is here that alam niya madami pa kayong pagdadaanan pero gusto niya nakastick pa din kayo sa isa't isa. So with the Eight of Cups, alam niya that there is really a chance here na parang he wanted maybe to travel towards with you, to see you kung hindi pa kayo nagkita, or to see you again kung sakali man na nag-meet na kayo before, para maging masaya, para maging happy and fulfilled na kayo. Somehow kasi dito sa situation ninyo, meron talagang mga jealousy about cheating, meron talagang something like that. Pero your person remains matured sa sitwasyon. Hindi maiwasan yon. Pero remain lang siya na binabalansin niya lang yung sitwasyon para sa inyo, para sa relationship ninyo, para magkaayos lang kayo however. So, natatempt talaga yung person mo, lalo na kung LDR kayong dalawa. Yes, totoo yan. Nakita ko dito, may temptation talaga. Pero, lagi niyang binabalik, lagi niyang iniisip na gusto niya talaga ng future with you. So, may tinatago ba siya sa'yo? Let's see.
Okay. So, yeah, the clarity about the past might be, yun yung tinatago niya sa'yo. Siguro, feeling ko, hindi niya pa talaga na-open up sa'yo yun. Yung about past life niya, about past person niya. Parang feeling niya ata, wala siya munang balak na sabihin to sa'yo. Parang tinatanong mo siguro to sa kanya, kaya may mga jealousy, may mga feeling of cheating dito sa situation ninyo kasi about that. However, ito yung tinatago niya sa'yo. Andun siya sa point kasi, honestly, umalis naman siya sa sitwasyon na to na. Umalis na siya sa sitwasyon na to. But the problem there is, ang dami nilang pinagdaanan ng person na to. Nitong past person na to. They have this happy and complete relationship, commitment, or family, or something na nawasak. Kasi umalis dito umalis siya. So, he is in a healing process until now. Until to the point na dumating ka sa buhay niya. So, nung dumating ka sa buhay niya, nakaramdam siya ng balancing situation. Nakaramdam siya ng freedom. Nakaramdam siya ng new beginning. Kaya nag-offer siya sa'yo ng new beginning dito. Honestly, may mga times pa talaga na hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about the past, about what happened to them. Pero, nag-i-stay lang siya ng positive. Kasi hindi naman talaga niya ginusto yung mga nangyari sa kanila. So, definitely, itong sa inyo. Okay? Itong sa inyo, as an LDR, he really wanted na mangyari to. You know? Gusto niya talaga na, alam mo yung, mayroon kayong future together. Gusto niya yon. Wala siyang problema dyan. May nararamdaman siya sa'yo, yes. Pero meron din siyang past. However, na minsan, naiisip niya, especially sa gabi. Kung baka may commitment sila, baka may responsibility sila. So, minsan naiisip niya yon, especially sa gabi. So, somehow, yung problem dito, sa sitwasyon na to, kaya nagulat ako, ba? Walang problema itong tarot reading na to. Meron talaga. Mapagod ka sa kakahintay kung kailan siya talaga mag-offer sa'yo ng future, ng marriage. Kasi I think this person has a past. So, parang adun ka sa point na darating na yung point that because of that past person, mapapagod ka talaga sa kakahintay, sa kakalaban ng relasyon ninyo until sa hindi na kayo mag-uusap. Until sa point na nakakaramdam ka ng I just wanted to rebuild myself again. Kasi parang wala ding mangyayari sa atin. Mahal mo ako, pinapakita mo yun sa akin, gusto mo ng future with me, but we are an LDR at hindi pa tayo nagkita, wala pa tayong plan, wala tayong anything. And hindi mo pa sinasabi sa akin kung anong meron talaga sa'yo in the past. Parang umiiwas ka, however. So, tignan natin ano yung gusto niyan sabihin sa'yo. So, itong reading na to, itong reading na to, ginagamit ko to siya sa personal reading. So, kung gusto niyo magpa-personal reading, about your person, you can choose this choices. You can choose this package to have a personal reading with me if you wanted to. So, ano yung gusto niya sabihin sa'yo? So, okay. I'm always there for you, supporting you sa mga gusto mong mangyari sa buhay. Like your goals, wanted to have a successful life. Nandyan ako sa'yo. Because I wanted to. Pero, when we are talking about future for the both of us, parang hindi pa talaga ganun kadali na mangyari yun. Parang andun sa point na meron pa tayong kailangan i-clear out. Mga bagay na kailangan i-clear
para matupad pa yon. So, wag muna tayo mag-focus talaga sa kung anong meron tayo ngayon. As long as we are okay, we are enjoying our conversation as an LDR, communication, or ano man meron sa atin dalawa. Kasi ayaw ko yung mahantong tayo sa sakitan, sa pain, or sa hiwalayan. Because I just wanted to have a balanced connection with you. Ayoko yung nagiging imbalance tayong dalawa. Ayoko yung nagiging unfair ako sa'yo. Ayoko makaramdam ng ganun. Though sometimes, really, iniisip ko to. Nai-stress ako actually sa mga bagay na iniisip ko talaga dito. Because, I'm wondering about you. What if kung ikaw na yung pipiliin ko talaga towards the future, na magkita talaga tayo at magsama na. What if iniisip ko yung mga bagay na yon, huwag kang mag-alala. Sometimes hindi ako nakakatulog sa kakaisip about that. Kasi may nararamdaman din naman ako sa'yo. Happy ako sa'yo. Alam mo naman yon, nakikita mo yon, nararamdaman mo yon. But there is really like someone from the past na hindi ko pa talaga kayang totally i-clear out, you know. Really, I wanted to offer you a new beginning. I really wanted to. I like you. I really like to offer you commitment even. I wanted na maglakas na loob na magkaroon tayo ng magandang pagsasama. Masayang nagmamahalan, parang ganun. So, gusto ko talaga ng totoong pagmamahalan, but ang problema ko kasi dito when it comes to the past. Okay, hindi pa talaga natin pwedeng, or hindi ko pa talaga pwede na sabihin na ganun na lang na sadyang i-clear na yon at tayo na. Like, for sure. Hindi ganun kadali yon, and hope na maintindihan mo ako. Kasi, alam ko from the other side, hindi sila, or hindi siya papayag sa mga pwedeng mangyari. So, might be, yeah, you know what I mean about this reading. He or she really wanted to offer you a new beginning talaga, to have a new beginning with you. But the problem here is, if ever malalaman mo yung totoo, if ever na mararamdaman mo na something wrong, baka kasi doon kayo magdahan-dahan na maglalaylo, and then magpe-fade away until ma-failed na yung relationship na yung dalawa. Kasi meron talagang tendency dito, mapapagod ka sa kakahintay kung kailan siya mag-commit sa'yo, na nandyan lang siya, nag-o-offer siya ng pagmamahal, mahal ka niya, and then gusto niya masaya kayo, gusto niya communication lang, yung communication ninyo okay, and kahit hindi pa kayo nagkita, nandyan lang. But the problem there is, you want something bigger, you want something higher, you want something deeper, and hindi niya nabibigay sa'yo yun. So, ano yung magiging decision niya dito? With the World card here, the cycle was going to end here, to have a changes. I can see with the Six of Pentacles dito, meron talagang kailangan i-balance sa situation. Meron talagang kailangan na maging fair siya to kung kanino man, and kailangan niyang magdesisyon talaga with the Two of Wands here. I think that something, may tendency na isang araw hindi na to magiging sekreto pa. Isang araw magiging malalaman na to na may mga ganitong situation, lalo na habang tatagal kayong dalawa. This person will try to take the leap of faith towards a new beginning with you. Yes, he will or she will going to try to, just to give you the balance connection, you know. Pero magkakaroon talaga ng conflict dito sa inyo,
Lalo na when you are waiting for this person, might be to marry you, to have a commitment with you. Dito ka maghintay, and dito siya matatrap kung kailan niya ito mabibigay sa'yo. So, yun yung problema dito talaga. With the Ace of Pentacles, this person can offer, pero andun nga siya sa point na gusto niya mag-offer sa'yo, pero hindi pa nga talaga pwede, because I think meron siyang responsibility to the past na hindi niya pa pwedeng talikuran. Or sabihin natin na hindi niya man tatalikuran, pero hindi pwedeng mangyari yung gusto mo. Like sabihin natin marriage. Okay? Dahil nga might be hindi talaga pa from the past. So mapapagod ka talaga sa kakahintay dito. Though this person will keep on offering you new beginning talaga. This person will keep on offering you new beginning. Gusto na, parang minsan hindi kayo mag-uusap ng taong ito. Minsan talaga darating yung point na hindi talaga kayo mag-uusap. Like, totally like, maging empty yung situation. Because siguro, para sa'yo, napapagod ka na din. Pero itong person na to, babalik pa din siya to save your relationship. To make you understand, to let you understand about the situation, and to move forward towards with you. So, ito yung mga pwedeng mangyari in the near future for the decision of this reading from your person. So, nakadepende yan sa'yo if you wanted to end the situation dahil pagod ka na, to focus on yourself, to prioritize yourself, to rebuild yourself again, to have a changes in your life alone, okay? To have parang to enjoy your life as a single one, and to find the right person. Nakadepende yan sa'yo talaga, kasi pwedeng mangyari din yun, or you be there to wait for this person kung kailan talaga siya pwedeng mag-commit sa'yo, like officially. Kasi itong person na to nakikita ko sa taong ito, sa person mo, hindi siya gi-give up sa'yo. Nakadepende yan kung ikaw yung gi-give up sa situation na to. So, I will going to offer to pull an oracle card for this reading. This is a love message oracle card. Leave your fears behind. They are stopping this relationship from blossoming. Open your eyes. If someone shows you who they are, believe them at the first place. So, this is a soul connection oracle card. So, let's see about this oracle card. Okay, enlightenment. With the enlightenment, there is no separation. We recognize that we are one with the divine. So, there we're going yin and yang. Okay, twin flame connection is here. So, still nga, sabi ko kanina, nakadepende yan sa'yo kasi yung person mo will not give up on you. If you have that enlightenment sa sarili mo, kasi I know, nakita ko dito sa reading na to, hindi na sila, they are already exes, pero hindi lang pa pwede to commit with you, to marry you, might be dahil hindi talaga pa pwede. Kasi might be because of annulment is, you know, pwedeng mga ganong mga bagay, okay? Pwede ding may another reason kung bakit. So, hindi lahat yun yung reason. Pwedeng meron din reason na iba kung bakit. Pero, ang kita ko dito, it's already an ex. Umalis na sa sitwasyon. Wala na. Kaya lang, nasa iyo, you really wanted somehow a commitment, an official. Pero hindi lang pa talaga niya mabibigay sa'yo. Pero pinapakita niya sa'yo, buo yung pagmamahal niya. So, it's really like dependent on you.
might be there's a lot of fears sa'yo about the situation na iwan ka niya or one day hindi talaga kayo, you know. Pero you need to open your eyes for the truth somehow. Kung ano man yung mga nakikita mo na may mga doubts ka, then you need to open your eyes and think about that. You need to have that enlightenment sa buhay mo. But I don't say anything, pero nakadepende pa din yung decision sa'yo. That is my reading for you. Thank you and God bless.